Okay, so good morning guys. Meron tayo dito ngayong project na go compute wherein narito yung ating floor plan. This is a 3-story residential house. Yan, third floor. Nagagawa natin ng windows and doors. Meron siyang 19 sets ng windows at 2 sets ng door. Wherein ang gagamitin natin dito sa mga sliding doors and windows na to is yung SD section. At yung iba, ang tawag nila dun, yung iba is traditional section. So, ito siya. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ang ginagawa ko bago ko siya ikat. Kasi, mas mahirap mag-cut kapag isa-isa natin siyang i-compute habang kinakat. So, ang ginagawa ko, bini-breakdown ko na muna siya, nililista ko siya sa isang listahan tulad nito. Then, lahat ng mga sukat na kailangan sa gagawin kong pag-cut o pagtabas ng materyales, ay inililista ko na dito. Para dito ko na lang susundin o ito na lang yung susundan ko habang nagkakat ako. So, this time, kailangan muna natin siyang alamin kung anong klaseng mga type, kung anong type ng door and window yung ating gagawin. Tulad dito, sa door number 1, meron siyang fixed slide type. Sa number 2, ganun din, door number 2, fixed slide type. Window number 3, meron siyang slide fix, then fix slide, then slide fix. Sundan na lang natin mga guys yung ating sinusulat, no? Number 6 is slide fix. Number 7 is fix slide. Mostly dito sa project na ito ay 3 panels, wherein kung mapapansin nyo dun sa 3 panels na yun, merong isang fix at 3 slide. Isang fix at 2 slide. So kapag ganun ang klase ng sliding na gagawin, magkakaroon tayo ng 3 release. Bakit kanyo? Okay, paliwanag ko kung bakit. Ganito kasi yan. Tulad, hanap tayo. Huwag muna yan. Hanap muna tayo na ito. Tulad dito, fix slide, di ba? Mangyayari yan ganito. Kung ito yung release mo, ito yung fix mo, kunwari, ito yung slide mo, isa. Kung dalawa lang release mo, kukulangin ka. So, kailangan yan 3. Mag-adapt ka ng isa pang release. Ito yung panibago mong slide. So, fix, slide. So, that's by the way nga pala, itong mga to ay may screen. So, magiging release mo nito is 5. 3 para sa sliding, kasama yung fix. Then, 2 naman para sa screen. Ito isa mong screen. Ito pa isang screen. Ito ha. Ito yung fix. Ito yung slide. Ito yung isang slide pa. Ito naman yung screen. At ito pa yung isa pang screen. Okay? So, gets. Okay, let's proceed. Nasa number 12 tayo. Meron tayong isang 4 na panel. Nag-iisa lang yan, yung 4 na panel yan. Which is pang CR po yan. Fix, slide fix. Number 13 is slide fix. Meron ding dalawahan, pero majority nitong bintana nito is 3 panel. Yun ang design nung nagusto ng may-ari. Number 15 is slide fix. Then fix slide. Number 17 is fix slide. Number 18 is fix slide. Baka dun sa mga veterano na nakakaintindi o baka nagtataka
bakit kailangan ko pang isulat kung anong klaseng bintana ang gagamitin dito, ang gagawin. That's because para malaman natin kung anong materyales yung gagamitin natin. Kasi nga, hindi siya pare-pareho ng type. Mayroong 3, mayroong 2, mayroong 4. Ibig sabihin, iba-iba ng bilang ang gagamitin nating materyales sa kanya. Like yung jump, yung mga panel ng sliding, magkakaiba bilang nun. Tulad halimbawa, sa 4, o eto, dahil sabi ko nga sa inyo, majority is 3. Ito yung ating 3, ito yung fix, ito yung slide, ito yung slide. Dito, mangyayari, itong part na to, interlocker yan, which is, code namin sa interlocker is 104. Itong part na to, fixed style yan. Ang code namin sa fixed style is 135. Itong part na to, interlocker ulit yan. So, magiging interlocker natin, 1, 2, 3, 4. 4 yung interlocker natin. Isang fixed style. Then, itong part na to, ito yung lock style, which is 103 sa code namin. Isa rin yan. Okay? Yan yung 3. Ngayon, itong sa 2, dahil fixed slide lang yan, syempre, 2 lang release yan. Ito lang siya. Ito yung, sabihin natin fix. Ito naman yung part na slide. So, ang interlocker mo dyan, ang interlocker mo, 104 mo is 2. Ang 135, yung fixed style, is 1. At yung 103 mo is 1. Kung papansinin nyo, magkakaiba ang bilang nitong mga to. So, kaya ako nilalagay, kaya ako sinusulat dito kung anong klase siya, kung anong type siya, para alam ko kung ilang interlocker, ilang lock style, at ilang fixed style ang kailangan kong putulin base sa design niya, sa type ng window na gagawin natin. Okay? So, let's proceed. Dito naman tayo sa magiging putol ng, unahin natin i-compute yung magiging putol ng ating jump. Okay. Dito, ang gawa namin dito, ang nakakasanayan namin at na pagpuputol, kung ano yung opening, ito yung opening natin, sukat ng opening. Kung ano yung sukat ng height, yun na rin nagiging putol natin ng jump. Okay? So, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong 147, 142, tsaka 140. Ito yung mga code natin sa jump. Hindi ko alam sa iba kung ganito rin yung ginagamit nilang code, pero sa amin ito yung ginagamit namin. Ang 147 natin is yung double jump with screen. Oh!